Oh, hay nako, kulay pa lang hindi na Marcos. Sa akin. Uh. Pumupunta ako, hindi ko sila pinupuntahan. Ang pinupuntahan ko, yung tsahin ko si Fortuna. Ayaw, kahit sa ospital, ako mag-isa, pupunta ako ron. Because I don't care for the first. May litrato na kumakalat dyan na nasa ospital si Fortuna Barba at si Kulaong ang nasa tabi. Kasi nga, driver si Kulaong noon. Driver, bodyguard ni Fortuna Barba. Doon na siya nagsimulang magpanggap na Marcos. Wala po ako tubig. Pamilya, hindi ko sila kilala. Wala akong pakialam sa kanila. Kilala ko lang sila dahil may utang sila sa akin. Ngayon, kung sasabihin mas mapera sila, bakit sila nangihingi sa akin? Yung naglabas ng video boss ng Rosas, Tres Rosas ang sumira sa'yo unang-una. Alin doon? Yung nasa lamesa kayo ni Imelda. Binaboy yun nila istorya nun eh. Bahala sila sa buhay nila. Wala naman naging epekto Pero, yun. Hindi kasi the mere fact na pupuntahan ka ng first family, especially nung dating first lady. Ito, tandaan mo si Bongbong pwede mong lapitan anytime, si Amy pwede mong lapitan anytime. Pero yung matanda, hindi mo basta malalapitan yan. Correct. Overprotected yan. Kontrolado ng mga anak yan. Pero the moment na Kaya nga after na pumunta ni Imelda Marcos doon sa bahay kuno ni Kulaong, pero bahay nga po 'yon ni Bernard Chong. Pina-NBI na po yang si Kulaong. Pina-NBI na ni Imelda Marcos. Ngayon, ito, sabi ni Ate Nim Palandicho, kaya alam ko na hindi sila mayaman, nakikitira lang sila, nagtitinda lang sa talipapa, nanay niya walang sariling tsinelas, nag-aaway nga, nanay at tatay niya. Ala, tsinelas. Oy, Kulaong, putya. Puro pagdedemanda nga inaasikaso mo, nanay tatay mo daw walang tsinelas. Ay, naku po. Maganda, Ate Nimpa Landicho, baka pag mauwi ka, kahit man lang litrato nung mga dalaga na si Nanang Remy, baka meron ka na itatabi. O baka sa mga classmate nyo, malay nyo. Kasi umalis lang naman ng Bulacan-Bulacan sila Kulaong at ito nga sila Jam, nung naondoy sila. Nagiba yung bahay nila nung naondoy. Yung nakikitirik lang kasi sila ng bahay sa kapitbahay, sa kamag-anak nila, lupa ng kamag-anak nila, tinirikan nila ng bahay. Nung naondoy, umalis na sila ng Bulacan-Bulacan, umuwi sila ng Nueva Vizcaya. Tapos, hindi ko alam kung paano nangyari yon, kung ano nangyari. After Nueva Vizcaya, napunta naman sila ng Isabela. Kuya Elmer, nga Mac, yung pinakita mong picture ng nanay niya na lusak ang tinatapakan. Boss Mac, mas nakakatakot pag naging Francis Leo Trump yan. Naku putya, baka gamitin niya ng ano ba tawag doon? Yung nuclear. Eto yun Eto yun, yung bahay nila yan, yung likod na yan. Yan yung bahay nila sa Bulacan. Yan yun. Gag din to si Kulaong Pati nanay kasi sinasama sa katarantaduhan. Sobrang yabang. Bakit hindi niya hamunin ng DNA? Wala pong wala naman pong magdi-DNA na Marcos.
Alam niyo po ba, eto tapatin ko kayo. Meron ako nakausap na doon sa Cebu. Alam niyo kung ano sabi sa akin? Nung sa DNA, isa daw malaking na yun. Kabastusan na daw sa mga Marcos yun. Kung warit magpapa-DNA sila para lamang patunayan na etong si Kulaong, hindi talaga Marcos. Isa na daw malaking yun, kalapastanganan. Kasi nga, itsura pa lang nitong si Kulaong hindi naman na Marcos tapos papa-DNA pa sila para lang patunayan na hindi ito Marcos. Yun ang sabi sa akin. Hindi daw po gagawin ng Marcos na magpa-DNA. Lalo na kung ang mukha naman ng nagkiklaim na Marcos siya, malayong malayo sa mga Marcos. Parang hindi na nila i-dignify ba? Parang ganun. Itong si Kulaong. Kasi syempre, di ba, parang kapag pinatulan nila si Kulaong, parang, may pala to, may bilang. Ngayon, sana nga talaga mapansin din ni Attorney Ralph Calinisan, itong mga audio-video na to. Nagkalat naman to sa SOCMED Naka-VIP siya sa BJMP, nakakulong, gumagamit ng cellphone. Siguro, busy lang si Sir Ralph Calinisan, kaya hindi pa to napapansin. Kasi pwede niya tong i-forward kay John B. Cremulya. Si John B. Cremulya ang ngayon DILG Secretary. Alam ko, under niya ang BJMP. Diba? Baka pwedeng tignan-tignan niyo naman to. Resting, kung makapagsabi na tiyahin niya kapatid ni Marcos Sr. Wagas. Oo, ganun nga. Abunay, Wismak, makukulong ulit yan. Promise, nagsampa na yung mga OFW. Yun nga din po yung balita ko. Yun din ang sabi ni Nanay Susan. Sana nga po. Ate Glenn, pinanganak na puro yabang ang balot sa katawan. Kala ko ba alis ka na ako, Ate Glenn? Hindi ka makataste mag-comment JJ Santillan, Anvil na yata mukha nito ni Kulaong sa sobrang tigas. Anvil. Pucha. Okay, Ate Glenn, so grabe talaga yabang ni Kulaong. Kuya Richard, alam ko na Kulaong, ikaw yung anak ni Berong Bulag na tinakwel na iputok ka daw sa bungad pero nabuo ka pa, amazing. Pang Guinness Book of World Records yun Ate Ira, hindi kaya pinaggagawa ng dalawang Marcos si Aling Remy? Baka. Pwede nga, Sobrang yabang. Bakit hindi niya hamunin ng DNA? Tito Waldo, nanay, tatay ni Kulaong walang tsinelas. Pero si Kulaong mukhang tsinelas. Mukhang Rambong tsinelas Okay, Maria. Baka pinagsama yung hindi natin pwede basahin. Baka pinagsama yung ni Ferdinand Sr. sa ni Pacifico. IBF baby daw siya, di ba? Yun nga. Okay, sabi ni Ate Ayumi, Francis Leo Netanyahu. Ate Nimpa, si Kulaong, hindi anak ni Marcos, anak ng bulkan, binuga. Mas makatotohanan pa yun. Ate Ira, iniisip ko lang, yung itsura ba pag bata, nagbabago pag tumanda, nawawalan man lang ng konting bakas ng kagandahan? Ewan ko. Parang naitabi ko yata yung picture ko dito nung saan ba makikita yun? Alam ko meron akong picture nung bata ako pinasa ko na dito yun okay, Bibo. Alam ko meron ako nun picture ko. Sabi ko, pag ipapakita ko sa inyo. Ewan ko kung nasan na yun. Ang, umabay ako sa kasal. Ring bearer. Hindi ko alam kung saan ko na-save dito na folder yun. Sayang. Pag nakita ko, papakita ko po sa inyo yun.
May picture ako na umabay ako sa sa kasal. Okay, i-send nyo boss yung mga video. Hindi nga po ako nare-replyan pa eh. Okay, Kuya Henry, sarado na natin ng 200 ang likes. Bakit? Ilan ba likes natin? Diyos ko day, 128 lang. Okay, taga Bulacan, Purokdos sila. Nabalitaan ko nga si Norma, naguhugas ng jeep yan nung bata pa. Eh, yun nga po. Crudo boys ang tawag. Ate may tapang ng dugo ng nanay niya. Dami ko tawa dito sa gilid, kikinig ako. Yun nga po. Bukas nga, titignan ko mga lumang pictures ng mami ko. Resting, lumantad lang to si Kulaong para magbigay ng matinding stress sa atin. Hindi naman eh. Natatawa nga lang tayo dyan eh. Hindi naman tayo nai-stress dyan. Play pa natin. Diba? Yung sinabi niya dito na malaking pagkakamali ng mga Marcos na hindi daw po siya kinilala o sinabing hindi sila kilala, di ba? Sabay sinundan pa na sinabi na bakit sila nanghihingi ng pera sa akin. Eto sana talaga makarating to kay kay Sir Napolcom Attorney Kalinisan eh. Kasi ito, talagang kitang-kita dito pambabastos sa First Family. Sa Romualdez, mabait yung ninang ko. Napagkamalan nga pong nanay niyo yun eh. Ninang ko yun. Mahal na mahal din ako nun. Parang anak. Oh, yung mga anak nun, no? Antemano, nag-message sa akin, Francis, kaya mo yan. Francis, mistake nila yan. Yung kinakapatid ko si Mark Romualdez. Di ba nag-post si Jolo Romualdez na pag-post niya, pinagmumura siya ng lola niya. Puta, ina mo, anong karapatan mo magsabi ng ganyan? Estupido kang bata ka, tonto. Sabi niya. Kaya pala dinilit din, Estupido ka, tonto. Anong karapatan mo magsabi sa kanya? Bakit? Marcos ka ba? Sapol. Di ba? Kung hindi lang naawat mo si Lolo Bello, ubos na sila no? Ah. Lilit salita yung tatay na sinabi na ang kasalanan ko lang magpipiyano sa bata, di ba? Tapos yan. Boss, mga iba po ako, boss. Wala yung kwenta. Boss, pag nag-desisyon kang ituloy ang kandidatura, ang partido natin, independent tayo? Maaari. Nice. Tapos, Maaari, ang advertisement na lang, simple lang. Mag-a-announce lang ako. Papartidahan ko kayo, hindi na ako makakampanya. Kasi boss, nakita ko sa panaginip ko, kami nga lang mga vlogger mo magsasalita sa stage. Nakita ko si Makmak bago ka umakyat. Saglit lang yun Ina-announce ka na ni Makmak tapos akyat ka saglit sa stage. Pero nakasakay ka sa truck at namimigay tayo, nagbabato tayo ng mga kung ano-ano t-shirt. Magkakasama tayo lahat doon. Motorcade. Ayos parang sinasabi mong tamakbo na ako Oo naman. Paano mag-i-speech si Makmak boses pa? Hindi. Si Makmak ang Ano mo na, di ba? Nadali pa ako ng konti doon yung ako daw akit sa stage. Napanaginipan daw ni Lemor. Nangangampanya kami. Pinagkakaguluhan daw kami na tao. Yung pala baliktad, putya. Sila lang. Okay, masyadong close up. Nagpapalpitate na. Nako. Opa, yan. Shoutout Ate Grace Burton. Silent lang. Nag-like na ako. Mac, thank you po. Joel Guazon. Sarap flying kick.
mukha ni Kulaong para bumalik sa pinagmulan niya, daming kwentong barbero. Ate Ira, ayan. Ate Maria Aria. Magkamukha halos Maria Ira at Maria Aria. Grabe, pangpamas ang pagiging creative writer nito. Resting. Ang galing talaga mga tagpi-tagpi ng kwento ni Kulaong. Okay, nakatadhana talagang magbanggaan si Kulaong at Sir Kalinisan. Oo nga, oo. Kalinisan versus Kadugyutan. Ang ano nito dito sa ano na to sa pinagsasabi na ito ni Kulaong. Pagkatotoo naman, kumandidato naman talaga siya, 'di ba? 2022, nakakandidato talaga siya. Hindi naman may kakaila. Nagawa niyang makakandidato. Actually, yun talaga naman yung purpose kaya po siya lumabas noong panahon ng pandemya. Na ano niya talaga yon na sense niya na eto na pagkakataon ko magpapasiklab ako. Yung mamimigay siya kunwari ng food packs, mamimigay siya kunwari ng bigas, pagkain. Kasi alam niya yun ang malapit sa sa mga Pilipino. Yung mga ganong pagtulong. Alam niya na yun ang gustong-gusto ng ating mga kababayan. Nako Kulaong, huwag ka magpakita kay Mang Gilbert, malamang galit na galit sa iyo. Kahit ako, tatay mo, hindi ka ikakadangal ng pamilya. Kuya Richard Mansilungan. Okay, saan ba yun? Ito yun, yung sa sa kanyang mga birth certificate. Ayan. At sa kanyang mga COC. Ito, katulad nito, kumandidato siya noong 2013. 33 years old siya. Yan yung time na kumandidato siyang senador. Pero siya po ay naging nuisance candidate dahil nga po na-disqualified pala siya kasi underage, 33 years old lang eh. Ang parang ang lungkot ng buhay ni Kulaong. Biruin mo 33 years old ka, gusto mo maging senador. 'Di ba? Parang napaka-miserable ba ng buhay mo kaya gusto mong maging senador sa edad na 33. Tapos nung sumunod na eleksyon, eto 2022 to. Noong 2022, iba na naman ang kanyang place of birth, Taranglan, Samar na naman. Kasi nga 'di ba nakakulong siya. Ngayon nagpa-late registration siya doon sa Samar. Kaya po 'yan po yung kanyang mga mga kamalian. Sana nga talaga kung pwede pa yang aksyonan, ma-aksyonan pa. Ngayon, Office of the Civil Registrar General. We certify that we do not have any record of birth of Francis Leo Antonio Marcos. Walang ganun. Walang may birthday na September 29, 1979. Baguio City, Benguet pinanganak. Ang tatay ay si Pacifico Edralin Marcos at ang nanay ay si Remedios Carino Antonio. Wala pong ganun. Kaya ito, yan. Mga yan talaga yung mga katarantaduhan ni Kulaong. Yan lang po talaga yung sobrang tindi na lang kasi talaga ng mga pagsisinungaling niyan si Kulaong. Diyan po sa mga kumakalat na larawan online, makikita po yung certificate of candidacy niya sa pagkasenador.
Ang nakapangalan po ay Francis Leo Antonio Marcos, pero may napansin po agad, 'di ba, na mali. Yan nga po yung nakasaad na place of birth ay Tarangnan, Samar, pero doon sa isa naman ay Baguio City. Kaya po nako-question. Yung isa pang dokumento na galing naman pong NSO, sa certification po, nakalagay po na wala pong Francis Leo Antonio Marcos. Ibig sabihin po nito, sa database po ng NSO noong panahong iyon, ay walang nakarecord na birth sa pangalang iyon. Yan po ang Pero dahil nga po may late registration, baka yun ang pinangangatawanan ni Kulaong. Ngayon po, dito po sa mga court decision, sa dokumento po, makikita na ang ginamit pong pangalan ay Francis Leo Marcos. Pero may kaugnayan din sa pangalang Norman Mangusin. At ayon po sa prosecution, sa kasong yun, ginamit umano ang pangalang Francis Leo Marcos bilang alias. May mga verification din na ginawa sa records ng PSA at iba pa pong ahensya. Dan po, sa isa pa pong bahagi ng dokumento, lumabas na magsagawa ng inquiry ang Civil Registry Office sa Cebu City ay sinabi pong walang birth record na nakarehistro sa pangalang Francis Leo Marcos. Kasi nga gawa-gawa lang talaga yun. Yun talaga. Gawa-gawa lang. Kaya nga po patuloy ang pangangalampag nitong si Food Genius, si Mighty Manong, at si MG, si Makagago sa PSA at sa DFA. Ito pa, yung sa sulat dito, Leo Marcos issued civil registry form, number, indicating the following. Date of registration, December 29, 1979. Name of child, Francis Leo Marcos. Date of birth, December 29, 1979 naman dito. Sa Taranglan, Samar. Tapos ito na, Remedios Backing Antonio. Citizenship of mother, Filipino. Name of father, Pacifico Edralin Marcos. Ito na yon, yung katarantaduhan na Primo, sa Samar. Ito pong sulat na ito, na-forward daw, dated January 20, 2021 lang. Ibig sabihin, yun yung time na ipa-late registration ni Kulaon nung nakakulong na siya. Remedios Mangusin, the mother of the accused appellant, testified that during the childhood of her son, he was known in their place as Lorenzo, Enzo, or Norman Lorenzo. Her son was born on September 29, 1979 in Bulacan, Bulacan. After she gave birth to Francis Leo, Dr. Pacifico A. Marcos registered this birth in 1996 at the age of 17 years old. Francis Leo went to Baguio City and lived together with Fortuna Baby M. Barba at that time. Pacifico Marcos were calling his son Francis Leo Marcos. Ayan. Diba? Ito, mali-mali ito, parang palpak tong kwento Upon the query of the court, Remedios Mangusin declared that upon giving birth to her son, he registered him as Norman Lorenzo A. Mangusin. With her as mother and her husband, Gilbert Mangusin, as his father. She also registered Bulacan, Bulacan as the birthplace of her son. On August 4, 2022, the court promulgated the appeal judgment, the dispositive portion of which reads, was using the both name of Francis Leo Marcos Antonio and the name of Norman E. Antonio. At that point, the accused appellant was arrested for violation of Commonwealth Act, otherwise known as Anti-Alias Law. Ayun. Ito pala yung first part.
Yung pala yung first part. Ate Marian Nepwong, ayun, thank you po sa inyo pong pakulay. Salamat po. Sabi ni Attorney Libayan, hanggat existing sa record ng PSA ang mga fake BCR law will still allow it, lalo na dun sa kaso na hipal. Actually, yung ano nga po, yung doon sa kanyang kinaso kay Attorney Kalinisan, may nagtanong kasi diyan, bakit daw tinanggap yung ID? Eh yun nga po, pag nagdemanda ka sa ombudsman, tatanggapin lang daw po yung mga ID. Ngayon, sa preliminary investigation, doon lang po titignan ang authenticity noon. Ganun daw po ang gagawin. Alam ko si Ate Ira ata nagsabi niyan eh. Nagkwento niyan sa atin. Okay. Sabi ni MG, nagkamali daw si Kulaong, kinasuhan niya si Kalinisan. Eh tama po. Pero kasuhan mo ba naman yun? Jojo Herodias, sa kapal ng mukha ni Kulaong, hindi na yata tatabla ng barang yan. Meron pa bang ganun? Mami Bex, palike-like po muna tayo. Ate Grace Burton, sabi ni Attorney Libayan. Ayun, nga, nabasa na natin pala yan. Ate Jonah, ayan, hello po. Ang dami ng proof online, pero ang dami pa ring bulag-bulagan. Yun nga. Mami Bex, Maria Nepong, thanks for the blessing, resting. Grabe no, sobrang lakas ng loob ni Kulaong nakalabanin si Sir Kalinisan at Sir Lacanilaw. Eh, dati naman na pong ganyan yan, lakas-lakasan ng kanya loob. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.